tatagal sa service. Gusto mo yung tumagal sa service? Yes. May tatlong sikreto kung bibigyan ko. Iuwi nyo, i-practice nyo. Tatagal kayo. Amen. Ha? Okay, so simulan na natin. Pang-una, ito. Tatlo yun ha, tatlo, tandaan nyo ha. Ito yung pang-una. The enjoyment through prayer. Tanong ko sa inyo, pag sinabi mong prayer, anong unang papasok sa utak nyo? Pag sinabi mong prayer, anong unang lalabas sa utak nyo? Petition, ano pa? Ha? Hingi sa Panginoon, ano pa? Thanksgiving, ano pa? Para sa work, no? Revival, prayer. Actually, I like to change your concept this afternoon. Okay, tama lahat ng sagot, tama. Pero si Brother Lee, sabi niya, lahat yan ay secondary. Secondary. The real meaning of prayer is this one. Let's read together. Okay? Read with a strong spirit. Go! Prayer is our God. The God whom we worship is spirit. Amen. We can obtain God through prayer. Amen. In order to obtain water, we must drink. In order to obtain air, we must breathe. And in order to obtain sound, we must listen. If we want to obtain God, we must pray. Amen. Hence, the first meaning of prayer is to obtain God. Amen. To contact God and to observe Him in that contact. Thus, the importance of prayer does not depend on how much we speak to God or on how much we cry out to Him, but on how much we contact Him. The more we contact God, the more we will observe Him. And the more we observe Him, the more we will enjoy God and salvation. So this afternoon, I want you to change your concept. Pag sinabing prayer, anong unang lalabas sa utak nyo? Absorb God. Sipsipin ang Diyos. Amen. Kasi minsan, when we say prayer, no, tama, we need to pray. We need to pray for the work. We need to pray for the church. We need to pray the gospel friend. Secondary lang yun. Ang pinaka-importante, ba't kailangan natin mag-pray? To absorb God. God is outside, but when you pray, God gets inside of you. Amen. Yun ang isipin ng prayer. Sipsipin ang Diyos. Amen. Kaya every time we hear prayer, the God outside of you gets inside of you. Amen. So, yun ang reason why whenever we come to the meeting, galing tayo sa trabaho, galing tayo sa bahay, minsan galit tayo kasi dahil sa mga anak natin, dahil sa trabaho natin, pumasok, dumating sa'yo sa meeting. Why we want to start prayer first? We start, before the meeting start, we want to pray. Because we want to absorb Him. Amen. Para maging positive ka. Amen. Tama? Kundi pagpasok mo, galit ka, dala mo yung anger spirit. Kailangan mo mag-pray upang absorb Him. Before the meeting start, we pray. Amen. Before tayo ng door knocking, ba't nagpa-pray muna tayo? Kasi kailangan natin ng kalakasan. Amen. Tama? Huwag kang lalabas, huwag kang mag-door knock pag hindi ka nag-pray. You're not praying for the door to open. You're praying because you want to absorb Him as your strength. Para ba ang door natin, puno-puno ka ng Espiritu? Bakit bago mag-service meeting, kailangan mag-pray? Kasi, takot tayo, mag-service meeting, dala-dala mo ang laman mo. Amen. Opinion mo. Amen. Kaya tayo mag-pray para bumalik tayo sa Espiritu. Bago tayo mag-start, punong-puno tayo ng Diyos. Nasa Espiritu ka, nasa Espiritu ko. Pag nag-usap tayo, lahat tayo sa Espiritu. Kaya tayo, before we start the service meeting, we pray. Not because we pray for the items. We pray because we want to be filled with God first. We don't want to bring our flesh. We don't want to bring our opinion. We just want to bring God inside of us. Amen. Bakit yung mga brother, bago mag-speak, gusto natin mag-pray muna? Kasi ayaw namin sa salita ng tao. Gusto namin sa salita ng Diyos. Kaya bago namin magsalita, puspusan mo na kami. Para ang labas ay hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. This is the reason why we pray. Because we want to, what? Absorb God. Say it together. Absorb God. Amen. Bakit tayo bago pumunta sa trabaho natin, pagising natin, kailangan tayo mag-morning revival? Amen. So, bago tayo pumunta sa trabaho, isang
sabak yun eh. Gera yun. Tama? We're going to the world. Huwag kang lalabas na hindi ka puspusan ng Diyos. Kaya ka nagpa-pray rin, hindi dahil sa sinabi ng brother, kailangan mo pray rin. Kaya check, no? Hindi ganun. Ang prayer reading is para bago ka lumabas sa bahay niyan, ikaw ay napuspusan na ng Diyos. Kaya mo harapan lahat ng negatibo bagay dahil ikaw ay positibo. I hope this afternoon, we change our concept. Whenever we say pray, what comes out? Absorb God. Absorb God. Amen. Even when we come to a prayer meeting, what do you do in the prayer meeting? You may say, in the prayer meeting is to pray for the different item, for the church, for the gospel friend, for the work. Tama, kailangan natin yun. Pero secondary yun. Even when we come to our prayer meeting, our attitude is to, I come to the prayer meeting to absorb God. If you change your attitude, your prayer meeting attitude will change. Ba't tayo pagod? Minsan, prayer meeting, ayoko mag-prayer meeting, nakakapagod. Natutulog lang sa prayer meeting. Ang haba-haba ng prayer item, di ba? If your attitude is to pray for those items, no wonder it's so heavy. Tandaan mo, you should change your attitude. Whenever you come to a prayer meeting, I come not just to pray for those things. I come to absorb Him. Absorb God. Pag yung attitude mo, then iba na. When you come to a prayer meeting, you like to pray. Kasi bawat prayer mo, pumapasok ang Diyos sa loob mo. Paglabas mo, ano ka? Punong-puno ng Diyos. Okay? So tandaan nyo, even come to your prayer meeting, our attitude should change. Sabi nga nila, huwag tayo maging huwag tayo maging flat tire Christian. Ano mga flat tire? Anong pinakatakot ko pag nag-drive ako, no? Anong pinakatakot ko? Dati overheat eh. Pero, recently, dahil beses na ako, nag-drive ko, na yung gulong, hindi ko alam bakit, natatamaan ng pako. Tapos pag-uwi, flat tire na, hindi na ako makatakbo ng malayo. Madaming beses tayo mga kapatid ay mga flat tire Christian. Kulang ng Diyos. Hindi ka malayo makakarating. You will not go far. That's why our service cannot go far because you're always flat tired. Right? That's why today, we have to pray. The enjoyment of prayer, actually the word prayer there is really not prayer. The first secret there is that you need to be filled with God. Amen. Kaya yung sa John 20:22, when the Lord was resurrected, di ba? At that time, mga disipulo, puro flat tire sila. Kasi napako si Kristo. Nawala sila ng puso. Feeling na wala nang kabuluhang buhay nila. Lahat sila flat tire. Nung nagpakita ang Panginoon, ano sabi niya? John, next verse, next slide. Ano sinabi ng next slide? Yan, ano sabi ng Panginoon? Basahin natin. Nung nakita niya yung mga disipulo, pinagalitan ba niya? Kayo, mga disipulo, sinasabi ko na sa inyo, dapat lumabas kayo. Pinagalitan ba niya? Ano unang ginawa niya? Binigyan mo nga na hangin. Sabi niya, Amen. Ibig sabihin, bago ko bigyan kayo ng demand, bago ko tawag kayo lumabas, ang mag-push ng gospel, absorb God first. Biblical. Bago ka lumabas, maglingkod sa Panginoon, make sure hindi ka flat tire. Puno-puno ka ng hangin. Kaya, tinan mo sabi ng Panginoon, bago nila pinalabas mga disipulo, ano sabi niya? Receive the Holy Spirit. Sila naman, tapos nung napuspusan sila, ready na kami. Intensified. Let's go to propagate the rest of Christ. Kaya yung buong Acts, puno-puno sila ng Diyos, yung propagation. Ba't kaya nilang gawin yan? Kasi puno-puno sila ng Diyos. Kaya today, we have to remember, for us to go far in our service, we always must absorb God and be filled with God.
You know what is the shortest prayer? Ang shortest prayer? Amen. When I say something, say Amen. I say something, say Amen. Amen. Amen means you're right. I accept it. I receive it. When I said God's Spirit, say God's the life-giving Spirit. See, when I share something, you receive it. So the shortest prayer, mga kapatid, we should in the meeting have the attitude of saying Amen. Because what I said enters into you. The God that I spoke out enters into you by saying Amen. Kaya in the meeting, maganda ang attitude. Mag-Amen. Hindi ka nag-Amen, matutulog ka. Tama? Amen also is a sign of receiving God. So, Amen. the shortest prayer is saying Amen. Kaya yung mga nag-Amen na Amen ng meeting, bawat siya kapatid, Amen, Amen. Pag uwi niya, punong-puno sila ng salita ng Panginoon. Bakit? Tanggap sila ng tanggap. Alam mo ba, ibig sabihin ng Chinese name ni Brother Witness Lee? It's Li Changso. O means, always receiving. Kaya napaka-rich si Brother Lee kasi ang attitude niya is palaging tumatanggap ng Diyos. Ganun din dapat tayo. No? Amen. Kaya mga kapatid, those who are serving in the kitchen, those who are serving in the accommodation, those who are serving in the transpo, no? Wag na wag kayong lalabas at maglingkod na yung kotse mo ay flat tire. Hindi malayo papuntahan mo. Tama? Amen. Kaya sabi nila, through prayer, our being will fill with the Spirit, filled with God. Through the Spirit, our service will be full of power and vitality. Without the Spirit, our service will be full of murmurings and reasoning. Okay, ito yun. This is very important. Sa Acts chapter 6, there were 7 brothers who were selected to serve the meal service. Ang tanong ko sa inyo, di ba sa Acts chapter 6 pinapili, di ba? 7 kapatid. Saan sila mag-serve? Yan, sa meal service. Ano ang qualification nila? Full of the Spirit. Are they, mga corporate, mga presidente ng company? Gagaling mag-organize? People skill? Ganun ba? Kaya napili sila? Ano ang qualification na itong 7 kapatid ay napili sa meal service? Sabi sa Acts chapter 6 verse 3, no? Sabi niya, the qualification for these brothers to serve in the Levitical service is they must be full of the Spirit. Full of the Spirit. Punong-puno ng Spirito. Ibig sabihin, punong-puno ng Diyos. Yan ang isang qualification. May reason yan. May reason, mga kapatid. Bakit ito ang naging main qualification? Tanong ko sa inyo, mag-serve ka lang sa meal service, ang qualification, full of the Spirit? Bakit? May rason yun. Bakit? Alam mo, gaano ka, out of the 7 brothers, ang napili si Stephen at si Philip. Itong dalawang brother na to, puno-puno ng Spirit yan. Hindi ka mapapamartir kung wala kang puno-puno ng Diyos. Puno-puno ng Diyos si Stephen, kaya kaya niyang mamatay para sa Panginoon. Wow! Ito naman si Philip, no? Puno-puno ng Spirit of the Gospel. Kahit saan siya dinadala ng Panginoon. Sa Kalinga-Apayaw, sa Hulo, saan? Kahit saan? Sa Cavite. Kahit saan dinadala, kasi palagi siya puno-puno ng Espiritu. Ganong klaseng brother ang napili para mag-serve sa meal service. Bakit nga? Bakit na kailangan mag-serve ka na sa meal service? Kailangan na full of the Spirit? Bakit nga? Ba't kailangan pang full of the Holy Spirit? Mag-serve ka na sa kitchen, full of the Holy Spirit na kailangan? Okay, ito yun. Don't say, no, nag-serve lang ako sa Levitical service.
nagdadrive lang ako sa nagdadrive lang ako sa mga kapatid, nagdadrive lang ako sa accommodation, hindi na kailangan ng Diyos. Si Brother Jonathan na lang, yung nag-speak, si Brother Rick, nag-speak ito, kailangan na lang spirit, kasi mag-speak sila. Sila ang may kailangan, hindi ko kailangan. Mali! Mali! Sasabi ko sa inyo, mali! Wrong concept. Bakit? In this field service, Levitical service, a very heavy and difficult service, the more you need the Spirit, the more, mas kailangan mo pa. Kasi, serving the table is not easy. Subukan mo, sa FAC, gagawin kitang overall coordinator sa kitchen. Tingnan ko kung tatagal ka isang araw. Sige na, tingnan natin. 1,000 saints ang saserve mo. Make sure lahat sila may pagkain. Sila tulog, gising ka na 4 o'clock na umaga. Make sure lahat ng pagkain hindi masisira. Basura pa. Ang dami mo aasikasuhin. Tingnan ko lang kung hindi lalabas ang laman mo. Hindi ka magagalit. Hindi ka mag-murmur. At masama doon, magre-resign ka isang araw pa lang, resign ka na. Tama? Kung wala kang Diyos, kung wala kang Espiritu, hindi ka tatagal. Sige. Amen. Actually, in a sense, mas madali pang magsalita sa harapan kaysa maglingkod sa kitchen. Bakit? Kasi, after I speak, upo na ako dyan, tapos na trabaho ko. Mag-enjoy na ako sa mga sharing ninyo. Patawa-tawa na ako dito. Amen, amen. Eh, yung mga sa kitchen, ang dahil pag gagawin niya, hanggang bukas pa yan. Kaya mga kapatid, kayo nagsaserve ng Levitical service, mas kailangan pa niyo ang Diyos dito sa akin. Palitan yung konsepto. Ang full of the Holy Spirit, hindi lang kailangan din namin, no? Kailangan din namin, di ba? Pero sinasabi ko sa inyo, yung Levitical service, mas kailangan ninyo pa. That is why, yung mga napili sa meal service, ang napili na 7 brother, ay hindi yung mga magagaling, kundi mga puno-puno ng Diyos. Amen. Nawala na ako. Sige. Inom mo na tubig. Okay. Kaya, I heard of a locality, no? Ito, testimony sa locality. Kailangan nila ng children shepherd. Tama? Ano ba silang tinawag nila? Kasi ang concept nila, children shepherd. So kailangan, yung mga tawag natin children shepherd, yung mga nasa, mga teacher, mga matatagal na teacher, magagaling yan. So ang tinawag mga children shepherd, mga teacher sa eskwelahan. Kasi feeling nila, yun ang tatagal sa children's work. Nagtagal ba sila? Sa mga children natin, napakalikot. Mga next generation natin, no? Alam mo, hindi sila nagtagal. Kasi, tandaan nyo, ang qualification pag tumagal ka sa service, hindi sa galing mo. Ang galing na yan, natural fire yan, strange fire. Mamatay ka sa huli, hindi ka tatagal. Hello, brother. Ang sikreto, children shepherd, gusto mo tumagal? Hindi sa galing mo sa eskwelahan. Kung hindi, pumunta ka, harapin mo ang mga bata, puno ka ba ng Diyos o hindi? Pag wala kang Diyos, flat tire ka, hindi ka tatagal sa children's work. Ito, I like this. Ano, minsan, no? I'm very touched, no? Whenever we go to Taiwan, the international conference, I'm very touched. Ano bakit? Kasi may isang service, napakahirap. Ang tinatawag niya, Sundo Hatid Airport. That's what it is. Sila yung pupunta ng airport, isusundo ka, dadalhin mo na sa meeting hall sa hotel. Tapos babalik ulit sa airport, tapos delay pa yung flight mo, matutulog sila sa airport, hintayin ka ulit, tapos hatid ka ulit doon. Hatid sundo. Ito yung napakahirap na service namin. Wala silang tulog. Minsan walang kain. Minsan delay flight pa. Minsan pinapagalitan pa ng mga kapatid.
Bakit wala ka dito? Kaya baka hintay dito ah. Pero pag nakita mo sila, wala kang nakikita isang mahabang muka. Haharapin ka ng isang joyful spirit. Tama? Pag pagod na pagod ka, pag nakita mo sila, ikaw ay nasusupply sa kanyang ngiti. Bakit? Bakit? Ang sunto, hindi kailangan ng spirit. Si Mana Jonathan na kailangan mali. Mas kailangan nila ng ganong spirit. Kaya mahirap mag-serve sa Sundo Hatin Airport. Tama? Kaya ngayon, naintindihan mo na. Bakit yung Acts chapter 6, ang qualification ng 7 brother na to, mag-serve lang sa table, kailangan full of the Holy Spirit. Yun ang rason. Amen. You know, I like John chapter 12. Ilan na si Martha? Mary, Martha, Lazarus. Pag sinabi kong Martha, anong unang papasok sa utak niyo? Service. Sa may aircon, meron 3 upuan. Pwede si sister sila, yung mga taga-ibig spirit. Ito na lang. Oh, sorry. Can we read this first? Yung kanyang share ka. Okay? Read ko. Ayaw niya may bata siya. Amen. Okay, sabi dito, di ba? 7 well-attested men, 7 brothers, among you full of the and wisdom. Gusto nyo ba ng wisdom? You first must have filled with the Spirit. People who are filled with the Spirit has wisdom. Because wisdom comes from our spirit. Madaming bagay nag-deserve tayo, ang daming problema. Minsan natin, ano ang gagawin na natin? Humaling ka muna sa Espiritu. Absorb God first. Turn to God, absorb God, gain God. Once you gain God, wisdom comes. Hindi mo maganda experience sa atin? Sabi naman matutunan, Lord, ang laki ng problema, paano to? Paano to? Then we turn to God, pray to God. We absorb God. After wisdom comes, bigla alam mo na, ting! Alam mo na gagawin mo. Wisdom comes from the Spirit. Kaya sabi na dito, full of the Spirit and wisdom. Nauna ang Spirit. You want wisdom? Be filled with the Spirit first. I forgot the next slide. Can we read also the next slide? Yeah, ang ganda ba? Go! Oh, ushering pa lang yan ha. Ushering ha. Ushering, kailangan nasa spirito ka na. Oh. Don't, bumumili ng ushering ha. Yung ushering, pag nagkamali, pwede mo ibaling ang kapatid na ina-usher mo wala sa spirito. Oh, brother, dito ka umupo. Hindi pwede kasi, ano ko maaga alis Dito nga Masabi ko tigas ng tulo Oh. Pag narinig ng kapatid, ayaw ko na mag-meeting, di ba? Oh, even ushering, you need to be full of the Spirit.
yung pusara, papuntahan sa smile mo, yung joy. Amen. Praise the Lord, brother. I'm so happy to see you sitting proud. Amen, amen. Opo na, di ba? So even ushering need the Spirit. I hope you change your concept. Not only the brothers speaking in front need the Spirit. Those who are serving in the Levitical service, the more you need the Spirit. That if you do not have the Spirit, you're flat-tired, hindi ka tatagal. Kaya no wonder, hindi tumatagal ang Levitical. Mabigat yun eh. Mas mabigat pang Levitical eh. After serving for a while, wala na sila. Bakit? Flat tire. May pako. Napako. You know, I like, when we say Martha, no? Diba, when we say Martha, ang unang lalabas sa utak natin, opinion. Opinion? Daming opinion. John 11 is full of opinion. Tama? Pero, I like the Martha in John chapter 12. Bakit? I don't like the Martha in John 11. Kasi sa John 11, si Martha, puno-puno ng opinion, puro murmuring. Kahit kung sabi mo murmuring, puro nega. Ayaw ko John 11. Gusto ko yung Martha sa John chapter 12. Bakit? Basahin nyo. Ano nakita nyo kay Martha? Let's see. John chapter 12, verse 1 to 3. Go! Amen. Ano sa John chapter 11? Puno-puno ng Martha. Martha said this, Martha said that, Martha opinion that, Martha murmur, Martha reason, Martha negative. Pero pagdating sa John chapter 12, ang daming sinabi kay Mary at kay Lazarus, si Martha gano'ng kaikli lang. And Martha served, period. Nakulitin mo ba? Period lang, di ba? Period kama pala. Kama! And Martha served, kama! Kung sa revelation yan, kala mo? Ibig sabihin, hanggang dyan ka lang. Kasi ang Martha, sa John chapter 11, is the flat tire Martha serving. Punong-puno ng murmuring. Pero sa John chapter 12 na Martha, resurrected, humanized Martha. Punong-puno ng hangin. Pagka wala kang hangin, puro murmuring lumalabas sa bunganga mo. Pero pag puno-puno ka ng spirito, puno-puno ka ng submission, puno-puno ka ng buhay, ilagay mo yung pangalan mo dito. Sino pa nilagay mo dito? Samuel, sino? Joel, and Joel, Sir, period. Hallelujah! Ibig sabihin, puno-puno ka ng hangin ng Diyos. Pag wala kang hangin, puno ng murmuring. Mapasin mo, di ba, mga kapatid? Pag wala ng enjoyment sa service, puno narinig mo, murmuring, reasoning. Sabi mo, mga kapatid, punta ka muna sa talyer. Amen. Kaya ng talyer, Tuesday night prayer meeting. Magpatalyer ka muna, pag puno-puno, balik ka sa akin para enjoy, serve, period. Hallelujah. I hope every one of us here, no? Palaging ganun lang. That's why I like the Martha in chapter 12. I think I already released the burden in this point. So, the first enjoyment, the first source of our strength, of our service, is prayer. However, the prayer I'm talking about here is not to pray for something here, something there. The prayer I'm talking about here is to absorb God. Amen. To be filled with this eternal heavenly supply. To give you the strength to go on in your service. Amen. So that's the first. Now let's go to the second. The second basic source of our enjoyment for us to serve, to last long in our service, is we need the Word. We need the Word. Okay, so let's read this, huh? Go. Also, the reason of revival is releasing more of God's speaking
Amen. Bakit ka pababa ng pababa ng pababa? Bakit? Yung iba naman, pa-burning. Bakit? Kasi araw-araw, bakit ka nagde-degrade? Kasi pinapakinggan mo ang salita ni Satanas mas madami kaysa salita ng Diyos. Tama? Gusto mo bang i-burning? Gusto mo bang ma-revive? Damihan mo ang salita ng Diyos. The more you listen to God speaking, the more positive you become. The reason why you become so nega is because you spend a lot of time on Satan speaking. Tama? Di ba ganun yun? Isn't it? Sample positive ka, sister. Pero yung mga kasama mo, sister, puro negative. Positibo ka. Napakasaya mo. Pero sila puro complain, murmuring, nega. At the end of the day, nega ka na rin. Tama? Di ba ganun? Minsan tayo nega, pero ito mga kapatid, puro positibo. Brother, amen. Love the Lord. Violent tayo. Serve Him. Buti pa yung sa kasupply na, naging positive na rin ako. Tama? Kasi palagi pinapakinggan, positibo. Bakit ka down ngayon? Bakit ka mahina ngayon? Huwag mong sisihin ang environment. The spiritual condition, whether up or down, depends on what type of speaking do you listen every day. If you keep on listening to those negative things, in Netflix, in Facebook, social media, full of negative. Trial in the Senate. Ano ba pakiram dyan? We just see God is on the throne. Sino makakatulan? Praise the Lord, God is the one on the throne pa rin. Tama? Ano ba pakialam eh? You only care for the building of the bride. That's it, period. Oh. Na-involve ka na, nahibag-debate ka na sa mga ibang kapatid. Duterte, Marcos, ayaw. Oh, di naging negative ka. Those are abstract, subtle speaking of Satan. Tinanggap mo. Ba't ayaw mo, imbis na yun ang atupagi mo, mag-live study messages ka na lang. Tama? Amen. You know, sadly, no? Ito ang, let's read this. Sadly, this is the condition of a lot of working saints. Tama? Let's read. Go. Now the word of Jehovah was rare in those days. Visions were not widespread. Is the word of Jehovah rare in you? Or punong-puno? Ano mas madaming salita sa loob mo? Salita ng kaaway o salita ng Diyos? Amin! Ano mas madami? Kaya negative tayo, di ba? Tapos sinisisi mo sa elder. Yung meeting kasi hindi mababa. Hindi. Araw-araw, mas madaming oras ka sa labas kaysa sa meeting. Nega ka is kasi pinabayaan mo, puro nega na lang pumapasok sa loob mo. Oh. Okay, let's go to the verse. I'll show you. Gaano ka nega yung kaaway? Minsan hindi mo napapansin, may pumapasok sa utak mo. Kala mo ikaw yun, yung pala, binumulto ka na. Nagsasalita na yung kaaway mo, ikaw magtanggap ng tanggap. Oh, let's read these two verses, ha? Go! He was a murderer from the beginning and thus Stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks the lie, he speaks it out of his own possessions, for he is a liar and the father of it. Madami aspekto ang kaaway. Dalawa lang pinakita ko sa'yo. Dalawa lang. He is the accuser and he's a liar. Yung ba alam sa loob mo, nagsasalita siya minsan. Tatayo ka, di ba? Mag-share ka. Ano sabi ni Satan? Share ka pa dyan, kayo ng umaga. Ano sinagot mo sa asawa mo? Ha?
Yung mga medyo mahina na yung paa, sasabihin niya sa'yo, wala ka nang kwenta sa iglesia. Wala ka nang kwenta, hindi ka na makapreach ng gospel, hindi ka tulad ng kabataan dati. Wala na. Backslide ka na. Sinungaling yan. Tama? Sinungaling yan. Pag tinanggap mo yun na, pag yun na lang palagi pinapakinggan mo, ayan, nega ka. Kaya dapat, less of Satan speaking, more of God speaking. We should not allow this to come in. We should allow to labor on God's word. Tama? Yung oras na binigay sa akin ng Panginoon sa oras binigay sa pareho lang nga, di ba? Tama? Pati yung ibang kapatid, napaka-positibo. Hindi dahil mas madaming oras, hindi 28 hours na binigay sa kanya ng Diyos, ikaw 24 hours lang. Pare-pare yung patas ng laban, di ba? Eh, pas-pas-pas-pasisip siya. Kasi, nagpagal siya sa salita ng Diyos, ikaw hindi. Kaya yung negatibo ka, siya positibo. Huwag kayo ma-discourage. Kaya nga meron tayong ganun conference eh. Para bumaling kayo. Alam na ninyo bakit ang nega ka. Alam mo na. Alam ko na, Lord. Kaya from this day on, mas madaming salita ng Diyos para maging positibo ko. Let's go na. Alam mo gaano kalakas? Gaano kalakas ang salita ng Panginoon mo? It is so powerful that He can bring you from negative to positive. Oo. Kaya basahin natin ito ha. Let's go. Read go. Truly I say to you, an hour is coming, and is now, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will hear. And when he had said these things, he cried out with a loud voice, Lazarus, come out. Ito, pakinggan mo ito ha. The dead will hear the voice of the Son of God. Naniniwala ka ba? Sige, subukan mo. Pumunta ka sa, ang tawag doon? Misteryo. Nakinig na nakalatag. Lamay. Kausapin mo yung nakalamay dyan. Sabi mo, Inday, gumising ka. Gigising ba yan? Maririnig ba niya? Patay na eh, di ba? The dead cannot hear. But here says, the dead will hear the voice of the Son of God. The dead will hear. Ano ba mas negative sa patay? Nothing is more negative than you're dead and buried. But even though you're dead 6 feet under the ground, the Lord can still resurrect you with His word. If you only come to His word, yung ang problema, if you come to His word. Sabi ito, the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Ito, bigyan kita konting advertisement. Hindi advertisement, sidebar. Sabi ni Rongkang na sidebar. Trivia ka to, trivia. Bakit itong binuhay ni Jesus, si Lazarus, kailangan pa banggitin pangalan niya? Ba't kailangan banggitin pangalan niya? Buhay lang niya, babanggitin pa yung pangalan, special mention pa. Bakit? Isip-isip. Ano? Every word in the Bible are not wasted. May meaning yan lahat. Lazarus, come out! Bakit? Wala? Kasi, tama. Maliban doon. Diba John chapter 11 verse 25 sabi niya, I am the resurrection and the life. The resurrection. Kasi pag hindi niya binanggit yung pangalan ni Lazarus, lahat ng mga patay na sa sementeryo, ay, sabi ko, hindi kayo kasama. Si Lazarus na, nakalimutan ko banggitin eh. Yun ang problema. Ganong kalakas ang resurrection life ni Lord. Popsy, makinig ka lang dyan ha. Mas tatlong araw ka ng patay. Diyan ka lang. Nega to the max. Kaya kang buhayin ang patay sa salita niya. Si Joel, sino si Joel? Brother Joel! Joel, come out! Joel, come out! Buhay ka na agad, tama? Dahil naninig mo ang boses ng anak ng Diyos.
ganun kalakas ang salita na kaya kanyang gawin positibo ulit. Don't doubt God's word. Don't say that you are so 6 feet underground. Wala na akong pag-asa. Hindi totoo yan. Wala pa mas nega sa patay. Tama? Patay is the nega of all nega. Patay nga eh, di ba? The end. Game over. Wala na. Pero sa Diyos, hindi game over yan. It's just the beginning. Man's ending is God's beginning. I'll share this testimony. This is a true story, no? One time, sa big meeting ni Brother Lee, tinawag niya, he asked an elder a question. Sabi niya, pag may isang pag-asawa dumating sa'yo, nag-aaway, grabe away ha, grabe away. Super nega. Paano mo sila tutulungan? Ayan. Tinanong niya sa isang elder, kung may lumapit na mag-asawa sa'yo, grabe away at grabe maghiwalay na, paano mo sila tutulungan? Pakain sa restaurant. Sa start with the cherishing yun. Tama. Pero after kain, away ulit. Anong solusyon? Anong solusyon? Itong elder, nag-isip siya. 1 minuto Tapos sabi niya kay Brother Lee, I will ask them to pray with me. Nagtawanan ang mga kapatid. Nagtawanan. Nagtawanan. Si Brother Lee naman, hinintay niya matapos ang palakpak, tumahimik. Nung tumahimik tayo palakpakan, sabi niya sa elder, good answer. No wonder you are an elder. That is the solution. Okay, I'll tell you a true story. My wife is not here. You see? Wala kang kasama. Okay? Okay. You know, my wife, no, hindi nagsasalita sa harapan yan. Hindi nagsasalita sa harapan yan. Di ba, Arman, no? Sa Dorothy, hindi mo lang gano'n nakikita, di ba? Sa small group nag-speak ka. Pero, magaling siya mag-shepherd one-on-one, morning revival by phone. Madami siyang na-revive na sister. Meron pang sister na walang puso ng full-time training dahil sa morning revival. One time, hindi ko makalimutan to. Years ago, may mag-asawa, newly married. Kami pang witness. Tapos after a few months, ayan, away ng away. Tapos maghiwalay na. No? Ano mo ginawa ng asawa ko? Hindi na sinabing sinong tama, sinong mali. He doesn't go to right and wrong. Hinila niya yung sister. Sister, mag-morning revival tayo araw-araw. Nang araw-araw talaga, pray. Hanggang sa nagbalikan sila. Meron na sa church life. Yun na nga sinasabi ko, we have to have the enjoyment of the word. So that we will become positive. Kasi kung negative ka, the enemy wants you to become negative. Kasi pag negative ka na, hindi ka na makakalingkod sa Panginoon. Paano ka lilingkod? Paano mo tutulungan isang kapatid maging positibo kung negatibo ka? Tama? Positibo ka nga para maging positibo din siya. Eh kung negative ka na, wala na. Tama? Kaya the secret to make you positive is to come to the word. More of God speaking than Satan speaking. Hey. Let's change right now our lifestyle. Hindi po junk food na lang kinakain nyo kaya hindi kayo healthy. Tama? Magbago tayo. Okay? More on God speaking na. One more. And I'll go to the last point. May isang brother sa US, I'm so touched, no? Kasi pag ano sa US, pag nag-drive ka, malayo, highway. So, nag-drive daw siya papuntang work, more than 1 hour para makarating sa work. Tapos pag uwi, another more than 1 hour pa uwi. Sabi niya, ay, sayang oras, tama? Sayang. So ano naisip niya? At that time, cassette tape pa eh. Cassette tape. So sabi niya, hindi pwede to. Nagdala siya ng madaming brotherly's cassette tape ng ministry. Nilagay sa kotse. Boom! Bawat travel, one message. Pauwi, another message. Next day, another message.
Paway, another message. 2 messages a day. 10 messages a week. 40 messages a month. 2,080 a year. Kung hindi ka ba maging burning crazy for the Lord, ewan ko na. Tama? That brother was full of the Spirit. Full of positibo. Bakit? Kasi nag-labor siya sa salita ng Panginoon, hindi sa salita ng kaaway. Sister po. The enemy can speak anywhere. In your environment, in your mind, in the social media, in Facebook, in Netflix series by series. Tama? They're injecting you a lot of things. Oh, may sister nga, loving the word. Nanood na natin ang nobela. Nag-worry na. Hanggang ngayon, wala pa akong brother. Kasi ang naiitulong niya, yung mga ganong klaseng kagwapo, napaka-gentleman. Sister, walang ganon sa mundo. Mahala ka sa akin, wala. Naghilig ka na lang. Wala. Diba? Eh di sana nagbasa ka na ng ministry, nag-consecrate ka pa, Lord, I consecrate my marriage for Christ and the church. The Lord will say, Amen! Bigyan kita! Tama? Sobra tama na. Tama na, no? Magbago na tayo ng lifestyle, okay? Amen. Okay, next. Okay, this word though, the function of the word, oh yeah, so let's read this also. Let's go. Make you positive. Go. Spirit gives life, the flesh profits nothing. The words which I have spoken to you are spirit and are life. Jeremiah 16. Your words are found and I ate them. And your word became to me the gladness and joy of my heart. For I am called by your name, O Jehovah God. Amen. Okay, I'm going to another section of the word. No? Yung araw-araw na salita, mga positibong salita ng Panginoon, na kinukuha mo araw-araw. Ano mangyayari dyan? Those words will become the word stored in us. Become your shield of faith to fight against the flaming darts of the enemy. Ano ba yun? This is very interesting. No? Parang gano'n, no? Ano mo yung shield of faith? Yan, shield of faith. Shield of faith. Araw-araw may pumapasa sa utak mo. Tama? Kasi sabi niya, matanda ka na, wala ka ng kwenta. Hindi ka marunong mag-speak. Ay, kanina, nagsala ka lang, wala na. Ang dami pumapasa sa utak natin, tama? We need those words to fight the flaming darts of the enemy. Tama? Yun ang... Okay, let's read this. Ephesians 6:16. Go. It is having taken up the shield of faith, which will be able to quench all the flaming darts of the evil one. Amen. We need what? We need Shield. the shield of faith. Ano ang shield of faith? What constitutes our shield of faith? It is all the word that you receive, you enjoy every day. Those speaking of the Lord that make positive, those positive words constitute your shield of faith. The more word you have, the more shield of faith you have. Pangsangga sa kaaway. Kasi araw-araw, nagdadala siya ng mga flaming darts. Ganon. Pag wala ka pang sangga, papasok sa loob nun. Sa puso mo. At hihina ka. Tama? Alam mo pag let's go to the next. Let's read. How can we have a strong shield of faith? Go. Now, How we have a strong shield of faith. Verse 7. So faith comes out of hearing, and hearing through the word of Christ. do you want to have a shield of faith? A strong shield of faith? You need to hear the word of God. Araw-araw nagpapagal ka sa salita ng Panginoon. More God speaking, more shield of faith. Alam mo, no? Pag sinabing shield of faith, naisip ko yung Iron Dome. Alam mo yung Iron Dome? Hindi talaga siya dome eh. Tama? Ang Iron Dome, sabihin, pag nag-set ang Hamas ng missile, Iran, Hezbollah, may
lalabas yung missile. Tapos sa area, boom. Diba? Isa pa, boom. Hindi tatama sa puso mo. Hindi magla-landing. Bago mag-landing yung flaming darts, sumabog na sa ere. Hindi tatagos sa puso mo ang salita ng kaaway. Kasi bago pa tumagos sa puso mo, lumabas ang missile mo ng salita ng Panginoon para sumangga. You should have enough missile in you to sangga all those flaming darts. Tama? Naging negatibo ka kasi yung salita ng Panginoon pumasok sa puso mo. Walang sumangga kaya nakapasok. Tama? Kaya, ang tanong dyan sa gera ng Israel, hindi sa kung may Iron Dome ka o wala. Ang tanong dyan, do you have enough missile? Nag-guess nyo? Do you have enough truth? Do you have enough word? That any missile that comes from the enemy to shoot you, you could intercept in the air. Ang problema sa Ukraine, they have a poor air defense missile. Ang daming ballistic missile, drone missile, naglanding. Kaya sira-sira ang buhay ng Ukraine. Ganon din tayo. Sira-sira ka, nega na nega, dahil kulang ang salita. Pagpasok ng kaaway ng missile, shoot diretso sa puso mo. Walang sumangga na katotohanan. Walang a shield of faith. Kasi araw-araw, puro na lang Satan speaking ay natupag mo. Wala ka shield. Ikaw isang Ukraine. Hindi ka Israel. Ang Ukraine, kulang ng Iron Dome. Ano magkano sa isang missile ng Iron Dome? Isang missile ha? Ano magkano? Mga 3 million pesos. Sa bawat 3 million. 3 million. Kaya nga, ang tawag niya sa gerang to, pahaba ng PC. Pag naubusan na ang Israel ng missile, lagot ng Israel. Kaya dapat, sa loob natin, puno-puno ng salita ng Panginoon. Sa bawat salita ng kaaway, may sasagat. Hindi papasok sa iyo. Amen. Madedetect eh. Bawal umakyat pa lang, may lalabas sa spirit mo. Uy, may kaaway, may nasalita. May lalabas ng katotohanan ng pagsangga. Okay? Hindi, wala pa dyan. For example, kunyari, nagsalita ang kaaway sa loob mo. Sabi niya, hindi ka naman save ah. Save ka ba? Totoo, save ka? Parang hindi ka save eh. Yung buhay mo, hindi ka save eh. Parang kang unbeliever. Anong word? Anong Iron Dome missile na gagamitin mo? O pwede rin. O kaya Romans 10:9, di ba? That if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God has raised him from among the dead, you shall be saved. Did I quote? Yes, I quote. Did I believe? Yes, I believe. So I'm saved. Boom! Nawala na yung salita. Paano kung may nagsalita sa loob mo ulit? Sabi niya, walang Diyos. Walang Diyos. Walang Diyos. Yung nangyari sa buhay mo, walang Diyos. Anong misa gagamitin mo? Psalms 14:1. The fool said in his heart, there is no God. Satan, you are a fool because I believe there's a God. You don't believe, you are a fool. I'm not a fool, you are a fool. Boom! Hindi nakapasok yung salita ng kaaway sa loob mo dahil punong-puno ka ng missile. Yun ang sinasabi ko. Mga kapatid, madaming beses mga working ones, now you see them, now you don't. Bakit? Kasi, kulang ang air defense system mo. Kaya habang may time tayo mga working saints, alam ko busy tayo lahat. Pero, we have to labor on God's Word. I'll share you my experience. I'll go to the last point. Ay, no. Balik. Yan, ganon. Once na may na-detect yun sa loob mo, may kaaway na pumasok na word, yun ang nasa loob natin araw-araw may kera. Yan, hindi mo nakikita ang spiritual warfare. I'll share my testimony, no? There was one time,
By the way, I'm in the real estate business, no? Meron kami mga project. Meron ako isang big project. I spent a lot of time, effort, no? Basta sobrang daming oras ko pinagod dyan. Tapos, hindi ko na close. Sobra akong discouraged sa araw na yan. Sobra. You can't imagine how drained I am and so discouraged. Yung gabing yun, may service meeting. Sa loob ko, sabi ko, mukhang, skip muna ako sa service meeting. Down ako eh. No? Medyo depressed ako ngayon eh. Lord, pagbigyan mo ako na. The enemy used that situation, take that advantage, nagsalita siya. Sabi niya, ikaw, next week ka na mag-join. Every week may service meeting naman eh. Diba? Tama? Hindi ka mamalata eh. Sabi mo, pagod ka o masakit ang ulo. Tama? Next week na. Eh may, tanda mo, may enjoyment ka eh. Tama? Nung lumabas yung missile, sa loob ko, na-feel ko yun eh. May Iron Dome. Ang tawag sa Iron Dome na yun, 2 Timothy 2:4. Ano sabi sa 2 Timothy 2:4? No one serving as a soldier entangled with the affair of this life, that he may please the one who entangles and who enlisted him. No one serving as a soldier. You are a soldier. You shall be entangled with this. Whether you close it or not, you're down, you're up, go to the service meeting. Amen! Saludo. Nawala yung boses. Nawala yung sinasabi na, pagod ka. Next week na. Sumbabog na sa ere. Yan ang ibig ko sabihin mga kapatid. Working says tayo, di ba? Ang dami nangyayari sa buhay, ang dami tayong pinagdadaanan, di ba? Kailangan, punong-punong tayo ng missile. Sa bawat salita ng kaaway, mayroong katumbas na missile. At hindi ka maging nega. Tuloy-tuloy ang service mo. Ba't huminto ang service mo? Kasi may pumasok ng missile. Hindi mo binantayan ng missile na yan. Pumasok, tinamaan ng presidente. Tapos. Yung self mo. Ayaw na mag-serve. Okay, let's go to this one. Revelation 12:11. Go. Sorry. They overcame him because of the blood of the Lamb, Because of the Lord, because of the word of their testimony, and they loved not their soul life. even unto death. Colossians 3:16. I don't know. Preaching one another in songs. Amen. Sabi dito, they overcome the enemy because of the word of their testimony. You want to overcome the enemy? You need the word. How can you fight the enemy if you do not have the word? Tama? Wala kang Iron Dome. Paano mo siya i-overcome? Sabi niya, if the enemy reminds you of your past, you remind them of their future. How can you remind Satan of his future if you do not know what is his future? Tama? That's why today, we have to let the word of Christ dwell in us richly. Okay, I think I have no more time, no? This is my third point. I'll just share this through. So the first, no, gusto ba natin maging the basic source of our service? Number one, we need prayer. When you say prayer, ano muna papasok ako? Absorb ka! Puno po tayo ng hangin. Amen. God, absorb God. Then we can go on. Don't serve. Don't go out and serve without absorbing God first. Second, we need the Word. The Word. The Word make us positive. Stop listening to Satan speaking. Tama na. Kaya nga nega tayo kasi puno-puno ka ng salita ng kaaway, hindi Diyos. Change your lifestyle, change your diet. Tapos pag puno-puno tayo ng salita ng Panginoon, anytime the enemy shoot his flaming darts, hindi makakapasok sa loob mo. Kasi nakabantay ang shield of faith, Iron Dome. And lastly, fellowship.
fellowship. We have to learn to fellowship. Kasi fellowship is the way. Let's read the verse lang. Okay, go. For I know that Only this will turn out to salvation through your petition. Now, Paul was in the body. That's why sabi niya, itong this no, na nakulong siya, will become his salvation through your petition. Prayer ng body. For us to become strong, we have to be in the fellowship of the body. There's the corporate side and there's the individual side. Let's go to the individual side. This is my last slide now. Last na to. Promise. Okay. Let's read. Go. so now we see the faith, complete the faith that are lacking in their faith. Hebrews 13:7. Okay, sometimes our faith, hindi tayo ganun kalakas palagi. Sometimes our faith are lacking, kulang. So anong kailangan mong gawin? You need to learn to fellowship with the other brothers and sisters. That is more faith. Ang dami kapatid ako dito, punong-puno ng faith yan. Very positive. Yun ang mga puntahan nyo. Tapos, pag kulang ang faith nyo, anong ginagawa niya? He will complete it. Bubukuin niya. Through fellowship. Tama? Hindi lang yun. After you fellowship with them, their faith, sabi niya, imitate their faith. When you say imitate, not really follow outwardly. When you say imitate your faith, that means their faith becomes your faith. Their love for the Lord becomes their love, your love of the Lord. Their consecration becomes your consecration. One time, last two story ha, stop sa ako. One time, may mga serving sister, shepherding. Medyo down sila, mag-serve down sila. Tapos they visited a sister, kasi mamatay na siya eh. Pero ano siya, matagal na nag-serve sa children's work. Very good sister, no? Nung pinuntahan nila, actually visit lang nila. Pero yung last word niya, hindi na siya makapagsalita eh. Pero yung last word niya, ano mo sinabi niya? Ang last word niya, sabi niya, mga kapatid, sa aking refrigerator, manabi ba dyan mga biskuit para sa mga bata? Lumuha kayo lahat ng mga sister. Nakita niya, etong sister na to, mapatay. Ang last word niya, sister, sa rep ko, madami pang mga biskuit para sa mga children's meeting natin. Kunin niyo, bigay niyo. Pag uwi ng mga sister, ibang klaseng serving one na. Their faith becomes, her faith becomes their faith. Wow. Can learn to fellowship. Pag down ka, huwag ka bumukbok dyan sa kanto. Wala mangyayari sa'yo. Ano, maghanap ka ng fellowship. Kasi these people will complete your faith. And their faith becomes your faith. Last. You know Brother Jolim, right? I heard his testimony recently. I was so touched. One of his daughter testified this. Sabi niya, sa small group questionnaire, sabi niya, alam mo ba anong last word ni Brother Joe sa akin? Wala mo. Last word, yung bago siya mamatay, last word niya, yung sabi, ang last word ni Brother Lee, sacrifice. Ano ba ang last word niya sa kanya? Alam mo ano? Hula niyo. Sabi niya, don't forget your offering. Wow, grabe. No? Hindi yun, ay ano ko, yung mga papeles, hindi yun eh. Don't forget your offering. $90. And our sister, becomes like that also. What? Fellowship. Mga kapatid, learn to fellowship. Huwag ka the enemy wants you to be isolated. Today we are in the body. We are in the age of the body. We have to learn to fellowship. So these are the three secrets. Repeat now. What is the three basic source of our strength in service? Para tumagal ang service mo. One, prayer. Second, the word. Third, fellowship. I hope we all can practice this. Huh? Let us have more prayer, absorbing God. Let us labor on God speaking more than Satan speaking. So that we have the shield of faith. And lastly, learn to fellowship. Amen.
Amen. So very basic.